Elijah Canlas ang anak mo here, di ba? Oo. How is it working with Elijah? In fact, yun si Elijah. I do not know him. Parang dito sa movie nyo, Goma, bawal lang tanga sa acting. Sabi ko, direct, pagpasensya mo na ako yung first 2 days. Talagang... Nangapa ka? Nangapa talaga ako. Totoo. Pero nag-headline ka pa rin. Kasi you make your own stand. Hindi, lawmaker ka naman eh. Di gumawa ka lang ng batas. Mali yun eh. Maling pag-iisip yun. Ayun yung sinasabi ko eh. Just because nabigyan ka ng chance magsalita sa social media, akala mo matalino sa... Totoo, ang daming lawyers ngayon sa SOCMED. Pero ang daming idiot na lumalabas talaga dahil sa SOCMED. Titingnan natin kung dito ba ipapasa ka, Kong Goma, ha? Ano hula mo? Mahina pala ako sa lip reading. Parang pagcore, ano? Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is such a very, very special episode. Itong taong to need no introduction, pero I would still want to introduce him. Athlete, check! Best actor, check! Public servant, check! Guwapo, pinaka-check! Ladies and gentlemen, Congressman Richard Goma Gomez. Yay! Nice to see you. I know! Grabe! Nung nakita kita kanina, sabi ko, mas maganda ka ngayon. Alam mo kung bakit? Parang mas happy ka ngayon. Alam mo na kung bakit. Pero may papaalala lang ako sa'yo. Sige. Kasi naalala mo yung movie na Sa'yo Lamang? Oo. Na ikaw ang leading man ko Yes. doon. And I'm very grateful and thankful to you kasi at that time, syempre Richard Gomez ka na noon. Oh, ano naman? May isang scene tayo doon na, kasi di ba blind ka doon. Tapos, hinahalikan mo yung shoulders ko, sinabi mo pork chop. So sabi ko, hi, babalikan ko si Kong Goma. Magsisleeveless ako ngayon, payat na ako. Pagpakita ko, mukha pa rin pa siyang pork chop. Very lean. Naalala mo yun? I remember that. Di ba? I remember. Sobrang thank you, ha. Saan ba location? Hindi ko alam kung saan naman yung location natin. Parang sa Philinvest. Parang Direct ganun yung Mary area, J. diba? Oo. Tapos, we did MMK, which is sobrang... Best actress ka dun ah. Oo nga. Thank you nga sa'yo kasi nga pumayag ka na, syempre bago-bago pa lang ako. Para, di ba, parang anong title dati. lang movie natin ni Jo Marit saka ni... Kahit kailan. G-Tonji. Oo, oh. sa Palawan. Naalala mo yun? First time ko mag-bathing suit, di ba? First time ko malasing no. Tanduay. Yung wala na talaga tayong mahanap. Ako din, first time ko malasing doon. Nag-shooting kami sa Palawan. That time. Tagal lang. Anong year kaya yun? Di ko alam. Mga early 90s, no? Mid-90s. Eh, gabi na, wala nang magawa talaga. Kasi mga sabi si Jo Marie, pare, pabili tayo ng Tanduay tsaka Coke. Sige! Early call tayo the next day, di ba? Mga 2 gabi po ako nalasing. Oo, hindi magising-gising si Mr. Richard Gomez. Ginigising na namin siya, hoy, nagising na. Kasi early tayo dali yung di ba? Pagputok ng araw, dahil pictorial. Lahat tayo may hangover. Yes. Nakakaloka. But that was really fun, no? Oo, no? Si Aiko, mga bata pa kami nun. Oo. Magkakasama na kami sa showbiz, no? Sobra. Kasi yung manager namin, pareho si Douglas. Oo, iisa. Di ba? Oo. And tsaka yung mga parents na yung mga artista. Alam mo nila na si Jimmy yung father mo. Oo. At saka si Stella Suarez yung mother ko. Di ba? Ang dami nating something in common. At saka ang dami kong alam sikreto mo pero hindi lumabas, ha? Let's keep it at that. Yeah. Di ba? Ganyan tayo. Even if we don't see each other. Natutuwa ako sa'yo kasi parang in every field na you get into it, sobrang you excel. So, nakaka-proud as a friend, di ba? So, may pinasok lang ako, ay ko lang. Number 1, pinag-aaralan ko. At saka I make sure na, na-enjoy ko talaga. Except ngayon, nasa Congress ako. Medyo magulo. Alam mo na, huwag na natin pag-usapan yan. Magulo ngayon sa politika in Congress, no? Oo. Pero nag-headline ka pa rin. Kasi you make your own stand. That's why I appreciate you as a public servant also. But, I'd like to welcome you back into show business. You've been away for how many years? Tagal. My last movie was what? I think 2018 pa yon. Kami, may ginawa kami movie ni Sharon. We shot it in Ormoc. Oh. 3 Words to Forever with Catherine Bernardo. And then, what made you decide to come back and do this film, Salvage Lands? By the way, napanood ko yung trailer. Ang ganda. Pati yung poster niya, ang ganda. Ang ganda talaga. I'm very proud of it. Ang ganda. Alam, even before, siguro kung
napapansin mo, very script-based ako pumili ng movie. So, pag pumili ako ng movie, that means maganda yung script. Kaya tama yung mga ginawa natin ng movie, di ba? Most of them, award-winning, di ba? Yes, nanalo ka. Ang dami natin, nakakapili tayo ng script, tapos pag binasa mo, ang ganda nito. Tapos tatanungin mo, sinong director nito? Ganito, galing. Sinong mga artista nito? Ganito, kunyari, ikaw siya. Di may imagine mo na yung script, ganda ng director, ang galing ng mga artista din. Yun talaga, doon ako na-excite pag ganun. Elijah Canlas ang anak mo here, di ba? Oo. How is it working with Elijah? I've heard so many good things about him. I haven't worked with him, pero how is he? In fact, when I asked si Lino, sabi ko, sinong cast mo dito? Si Mon Confiado, and, sila Cindy, sila Angel. Sabi ko, sino si Elijah? I do not know him kasi the new generation of actors. Correct. Sabi ni Direk Lino, magaling yung bata na yan. Magaling talaga yan. Really, Tapos sabi niya, panoorin mo yung mga clips niya. Then pinanood ko, okay to. Meron, di ba? May dating talaga. Then true enough, nung shooting na kami, ino-observe ko, magaling tong bagets na to. Okay siya. Tapos pinanood ko yung play niya. Dagitab. Sabi niya, kay Gomes, meron akong play sa Ateneo. Sabi ko, nanood ako. Kala niya, nagbibiro ako. So we went there, kami ni Lucy. Nanood kayo? Galing, Galing yung bata, Siyempre, Goma, when you say Richard Gomez, best actor yan. You know, kaya ka nga, you get the liberty to choose yung script mo. Because you work hard for it. I mean, totohanan na, di ba? Ganun naman talaga tayong dalawa, di ba? Pagtrabaho tayo, we really work hard. Di ba? Like si Elijah, tapos ito din yung comebacking movie ni Direk Lino Cayetano. 15 years after. Ang tagal niya rin hindi gumawa ng movie, eh. Kaya nga, sabi niya, alam mo, Goms, excited talaga ako sa movie na to. Kasi ang tagal nga niya hindi gumawa ng movie. Yes. So, nung pinapanood ko na si Direk Lino, habang nagdi-direct, alam mo, very observant ako sa mga... So, makita mo yung excitement sa kanya, Parang Hollywood, no? Oo, ang galing. Iba yung style niya. Yung the new generation of directors, the new generation of production crew, even yung mga artista, mga bagong generation, iba na sila ngayon. Is this your first time to work with Direk Lino? First time. First time sila lahat except for Mon Confiado. Si Mon, suki natin yan. The dependable actor of all time. Napakagaling na artista, di ba? Yes. Si Direk Lino, sabi niya parang Western Neo film daw to. It is, yes. Because? Kasi alam mo yung mga Western Neo, parang number one, pag pinanood mo siya, timeless. Tapos, alam mo yung mga Western movies, parang may batas na walang batas. May lawlessness, may ganun. Then, sometimes they decide on their own. Kaya nga pati yung outfit namin doon, hindi mo alam kung sa Pilipinas ba ito? Even the location. Parang, saan ba ito? Pag nakita mo, ang ganda talaga yung setting, and then yung tugma, yung story. Ang ganda talaga ng But how can I say na, siguro, mas na-appreciate ko siya nung nasa post-production na. Nakailam ka rin? Oo. Pinapanood ko yung post-production, pinapanood ko yung mga scenes namin doon. So, ganda lumalabas ng movie. Saka yung build-up ng tension kasi mga police kami. Ako, magre-retire na ako ng police. Oo nga daw. Si Elijah is a budding policeman. Anak ko. Correct, So, yung years ko in service, ang haba, alam ko na yung ano yung dapat mong iwasan. Yung mga ano yung dapat mo lang gawin, di ba? Ano yung gawin mo pero pagkatapos yan, huwag mo nang pakialaman. Yung mga ganon. Pag yung anak mo, very aggressive, gusto niya, hindi, gawin natin to, tapusin natin to. Kasi idealistic pa siya. Siguro, alam mo na, okay to, pero pag sumobra ka dyan, sometimes yung tamang gagawin mo, napupunta ka sa mali, napupunta ka sa gulo. Diba? Usually, ganun nangyayari. Kahit sa totoong buhay. Ganun yung conflict namin dalawa. Yun ang takbo ng story. Parang dito sa movie nyo, Goma, bawal lang tanga sa acting. Lahat kayo ang gagaling nyo. Sinabi ko. Ang tagal ko narinig yun. Bawal ang tanga sa acting. Diba? Parang nung in-interview ko si Mon, sabi ko, sobrang excited siya by the way. Yung first day nyo, kinuwento niya, nasabi mo daw sa kasama ko. Bawal ang tanga sa acting. Ano yan? Parang bawal sa inyong tanga sa acting. Tawa siya ng tawa kasi Elijah, Goma. Si Mon din, isa din bakulaw in acting. Diba? Magaling talaga. Yung Mon Confiado naman, talagang nag-character siya. Being kasi siya diba? Hayop talaga. Dalan-dala niya yung role niya. Kaya tuntawa ko yung pag nasa eksena kami, pinapanood ko siya. Alam mo, sometimes pag nag-acting tayo, pinapanood mo rin yung ginagawa niya. Nakakatuwa Si Mon is dedicated actor. Super. Bihira ka na makita ng artista na gano'n Yung iba, they just want to work, they just want to be there. Pero ito, pinag-aralan niya yung craft niya. Swak na swak siya sa role. So, pag pinanood mo sa movie, makikita mo, grabe umacting tong
gwapo na to. Oo, Ganun. di ba? Bakulaw nga kayong lahat eh. Sabi ko, bakulaw kayong tatlo. Galing. Kaya super manunood talaga ako nito, Goma. Kasi, number 1, dahil ikaw, comeback mo to. Yeah. Number 2, nung nakita ko yung teaser nyo, pinadala kasi sa akin eh. Sabi ko, oh my God. Di ba? Ang ganda. Yes. Hindi dahil kaibigan kita kasi sasabihin, Oo. I mean, female version mo nga ako, di ba, taklesa ako. Kaya ako minsan napapahama. Di ba? I speak of truth. I mean, ang ganda nung comeback film mo. And kailan to showing? November 25 is our premiere night. Premiere. And then November 26 is the regular showing. Ang ganda ng timing kasi it's a Wednesday, tapos Yes. papasok ng holidays. At saka, sweldo day. So, Oo, mga 10 and 25. Di ba? Alam nyo na yon. I have a question, Goma. Siyempre, ngayon, parang ang dami mong ginagawa. And then, you still had the time to do a movie. Siyempre, expect ng tao, after nito, what's next for, Goma? Siyempre, nga. mamimiss ka. Masyado ko nagpamiss eh. Actually, na-miss ko rin yung trabaho natin sa pelikula. Uh-huh. In fact, I was telling sila Elijah, saka si Direk din. Sabi ko, Direk, pagpasensya mo na ako yung first 2 days. Talagang, Nangapa ka? Nangapa talaga ako. Weh! Totoo. Oh! Kasi 2018 yung last movie ko. Alam mo nung trabaho natin, di ba, binememorize natin yung linya, ang haba-haba ng linya. Correct. Ilang pages ng lines, di ba? Sabi ko, parang, ang tagal ko na binabasa, pero ayaw pa rin pumasok sa utak ko. Ang haba nito, parang ganon. So, sabi ko, Direk, pasensya mo muna. Parang nagwa-warm up lang ako, ha? Yun, then, I finally got it on the second day, third day, doon ako nakuha yung rhythm niya na dapat ma-memorize mo siya, kasama yung acting mo, kasama yung emotions, kasama yung blocking, yung ganon. Pero nung first 2 days ko, parang hirap na hirap ako. As an actor, Goma, nung tinanggap mo tong Salvage Land, sinong peg mo dito? Did you have a character study na kung sino yung gusto mo dito? Hindi eh. As ikaw lang? Kasi hindi pa ako nakagawa ng ganitong klaseng movie. The closest to this kind of genre, kung natatanda mo, may ginawa akong isang movie na Dahas? Dahas. Ang galing ko. Alam ko lahat ng movies mo Dahas. eh. Chito Ronyo. So, timeless siya. Oo. Diba? So, hindi mo alam kung saan yung nanggagaling yung character. Parang ganun. Parang ganun to? Oo. Oh, okay. At saka alam mo, yung mahilig ako sa mga one-word title. Ang dami kong movie na ganun. Wating. Oo. Wating? Dahas. Oo. Yeah. Yung Bente. Janitor. Eto, Salvage Land. Oo, di ba? Isang ginawang one word lang. Parang nangyayari sa totoo ng buhay, no, Salvage Land. At saka totoo talaga yung Salvage Land. It's a story. It's a police story. Derived from a true story? Oh, from in the past, Aiko. Pag sinabi natin, kunyari yung mga taga Manila, saan ba yung Salvage Land dito dati? Di ba ang Salvage Land dati dito? Malapit pa eh. Oo. Dito lang, sa Fairview. Salvage Land yan, di ba? Distrito kaya, wag mo na ko. Nung bata ka, Salvage Land yan. Totoo. Cavite. Correct. Banda dyan. Paglagpas mo lang ng Antipolo. Correct. Dati Salvage Land yan. Oo. Pero ngayon, marami ng community. So, Yes. lumayo yung Salvage Land. So, nung pinakita sa akin yung script, yun kagad yung pumasok sa ulo ko. Kasi totoong nangyayari yun eh. Yung mga nakikita mo ng mga tao na putol-putol yung parts ng katawan, tapos tinatapon lang kung saan, di ba? Parang pinakita sa teaser niyo yun eh. May kamay. Ganun yan eh. Alam mo, totoo lang hanggang ngayon nangyayari pa rin yun. Yes. Kaya nga timeless eh. It tells us the story of before, yung mga nangyayari nga. I'm sure in the future, ganun pa rin yung mangyayari. So it's a fight between the police force, the criminals, lawlessness, yung mga ganun. So, Timely, were you conscious in accepting this role because now that you're a public servant or because you really want to do this film? It doesn't matter kung anong Kung role. It doesn't matter awareness? kung public servant ako. Basta importante sa akin, maganda yung script. Pero pumasok na sa isip ko, isa akong congressman, gagawa ko ng ganitong klaseng movie. Ang role ko is a police. Justified. Justified din yung ginagawa ng mga police. Yung mga police, ang trabaho nila is ipagpatupad yung batas. Kung darating yung time na makakapatay sila ng mga criminal, it is because part of their work yun. Kung nakapatay yung police dahil sa trabaho nila, ginawa nila yung mabuti yung trabaho nila. May mga maloko na lumaban sa batas. Correct. Di ba si kayo ni Elijah dito mag-daddy? Siyempre in real life, you have Juliana. Oo. Nakarelate ka ba dun sa relasyon mo kay Juliana sa sa Alam mo, film na to? maraming mga moments, yung mga tender moments namin ng anak ko. Si Juliana Si Juliana yung peg ko. Yung pag pinagsasabihan ko siya na, ito yung gusto kong gawin mo. So, the way I attacked it dun sa scene, as if si Juliana yung kausap ko. So, masapul ka? Oo. Tapos may moment na kami ni Elijah na wala na akong magawa. Kailangan na namin maghiwalay mag-ama. So, yung peg ko ulit yung anak ko si Juliana.
Nakakaiya. So, ano talaga, may tama. Sa Oo, pool ka tama talaga. Oo, sabi ko, sarap talaga ng craft natin, sarap ng acting. Ang maganda sa trabaho natin na Echo, we get to use yung mga emotions na Totoo. tumaan sa buhay natin. Totoo. Diba? The good, the bad, the painful. Gamit na gamit natin sa trabaho natin Totoo. yun. Kaya nga, isa atin, not because may masamang nangyari sa buhay natin, kakalimutan natin. Hindi. Correct. We still have to keep it para kami As a storage, tool. diba? Kasi you use it as a tool for acting. Gom, I have a question. What is your advice to the new generation of actors now? I mean, yung longevity mo, you are still Richard Gomez. You're one of the respected actors that we have in the industry. Oh, thank you. Anong mapapayo mo sa mga baguhan? Number one, mahalin nila yung trabaho nila. Huwag silang pumasok sa mga kalokohan. Alam mo, sa atin kasi, ang dali ng pera eh. Ang laki ng sweldong kinatanggap no. Lalo na yung mga bata yan, ang lalaki ng mga sweldo nila. So, Samantalang tayo dati. sana huwag silang malulong sa drugs, sa Ayan. masamang bisyo. Advocacy mo talaga yun. Oo, sinabi ko yun kahit sa mga time na natin, ng mga bata kami, pa di sa ba, atin. pinagsabihan mo kami, di ba dati? Oo. Nagle-lecture ka sa amin. Oo, Bawal sabi ko, talaga sa set yan. Enjoy nyo yung pera nyo, but do not use it on drugs. Dahil sa drugs, wala kang pupuntahan. Tama. O may sira yung future mo, may sira yung pamilya mo. Hindi mabuti yung drugs para sa'yo. Yun ang lagi sinasabi sa kanila. You have your money, save it. Kasi hindi habang buhay magiging artista ka. Tayo, maswerte tayo. Oo. Inabot natin yung generation na ang ganda ng movies na napili natin. Hanggang ngayon, gusto natin gumawa ng teleserye. We're still there. Pero hindi lahat ng artista maswerte katulad natin. So, ina-advise ko sila lagi na save your money. Tapos pag dumating time na pwede ka nang bumili ng bahay, bumili ka kaagad ng bahay. Yan ang unang ginawa mo, di ba? Oo. Oo. Oo, kasi para kung sakaling ayaw mo na mag-artista or hindi ka na sikat, at least meron ka na ipundar na isang magandang bahay para Correct. sa'yo. Di ba naman hindi ka na nag-artista ka sumikat tapos wala kang tinitirhan. Marami kasi mga artista ngayon sa generation nila, parang feeling lang wala nang bukas. So Oo. they spend so much. Ang daming ganun, di ba? Oo. Yung daming pera, mag-arbo. Libre kahit sino. Correct. Eh ako, makunat ako, kaya nga goma ako, di ba? Living legacy ka dyan, di ba? Pero tingnan mo naman, di ba? Ang dami mo na-inspire na tao, may bahay ka, hindi ka nila Sabi lang, mapupulaan. si Gomang, kunat niya, no? Oo. Kung hindi ako makunat, matipid lang ako. Oo. Ang ginagawa ko, even before, so yung sweldo na makukuha ko, yung 50% nun, tinatago ko na for investment ko yun. Wow. Either put it in the bank and then I buy something for myself. Yung 50% nun, pang costume natin, Oo, amenities natin, Oo. pang utilities sa bahay, lahat, pambayad sa mga kasama natin sa bahay, mga driver, ganun. Tapos yung matitirang pera nun ay ko, yung ginagamit ko na pambisyo ko. May bisyo ko Which is na, sports. bisyo ko naman sports, di ba? Oo, Puro yeah. ganun. So ganun ko hinahati yung income ko. Even up to now. Ang galing, no? Oo. Siguro dapat yung mga nanonood sa atin, gayahin ka. Pero in fairness naman sa'yo, Goma, nung time natin, nakatikim naman ako ng libre mong merienda sa set. Oo. Kasi di ba, may usapan tayo dati pag may nalilate ng 15 minutes, na-late siya one time ng 15 minutes, siya yung nagsagot naman. In fairness to you, nakatikim ako ng libre mo. Medyo galagalante na ako ngayon. Kasi may bahay na ako. Oo, kasi hindi lang isa, not just one. Pero you acquired it even before anything. Oo. Kilala ka naman sa pagiging ganun, Goma. Maswerte naman ako sa mga investment. Tsaka ang dami mo kasi endorsements naman nung time na yun. Parang kalibot ka na ng billboard, nandun ka. Ay, si Goma na naman. Ay, si Goma na naman, di ba? Ikaw talaga eh. I mean, there can only be one Richard Gomez. Siguro, isa sa mga natutunan ko kay Lucy, you have to build and invest on your relationships. Di ba? Sa katrabaho mo, sa mga friends mo, huwag mo silang pabayaan. Correct. Continue the relationship sa mga endorsers, di ba? Mga friends, ganun. Totoo, no? Kasi ikaw yata ang isa sa pinaka-longest na may kontrata sa bench up to now, di ba? Ikaw pa rin. Napasa na kay Juliana. Kasi I follow you eh. And then, ang saya lang, how are you and Mayor Lucy? Ako, si Lucy, alam mo, siyempre nag-local government din ako, di ba? Oo. Si Lucy naman ngayon ng mayor. Number one, nakita ko nag-enjoy siya. Kasi yung gusto niya mangyari, nagagawa niya eh. I think yun yung power ng local government. Pag gusto mong mangyari kagad yung gusto mong, yung vision mo, mag-mayor ka. Ngayon kung madaldal ka, medyo long-term yung gusto mo, mag-congressman ka. Oo. Eh, nadaanan ko pareho. Oo. Para sa akin, they're both good. Aha. Pero may advantages at disadvantages. Sa Congress, mabagal yung takbo. Ang mayor taga fast-paced. Kailangan Mayor, kay pag Darren sinabi yan. ko, itong puno na to, gusto ko mamayang hapon, malaking puno na yan ha.
Magagawa mo talaga yun. Kasi executive branch, saka Oo, diba? paano gagawin yun? Eh di, i-ball mo, lagyan mo, hanap ka ng malaking puno, ilagay mo yung bagong malaking puno. Eh di, malaking puno na yun nandun. And Lucy's enjoying it. She's enjoying it kasi ang vision ni Lucy is pagandahin yung ormoc. Which is, it is now. Mm-hmm. Di ba? Ang taas yung tinaas. Yun yung pinagtutulungan namin. Pagandahin natin yung ormoc, tulungan din natin yung mga distrito natin. So it helps also when both of you are in public service. You complement, walang competition. Importante. I'm just curious. Para sa isang mayor, kasama niya yung congressman. Kakampi niya. Oo. I'm talking about provincial setting. Yes, Hindi Manila. Kasi sa Oo. Manila, yung mayor, malaki yung budget niyo dito eh. Correct. Di ba? In fact, kahit yung mga councilors dati, mas malaki pa yung budget niyo kaysa ibang mga mayor sa probinsya. Correct. That is why, dapat magkatandem yung mayor tsaka yung congressman. Para kung gusto mo mas mabilis ang development mo, the congressman can bring in the funds for your municipality. So ganun pala yung dynamics. So nakakatulungan talaga kayo, Talagang nakakatulungan kami. Kaya nga sasabihin na ko yung, hindi, lawmaker ka naman eh. Di gumawa ka lang ng batas. Mali yun eh. Maling pag-iisip yun. Kasi marami sa kanila, yung mga nagsasalita sa social media. Ayun yung sinasabi ko eh. Just because nabigyan ka ng chance na magsalita sa social media, akala mo matalino sa Totoo. Ang daming lawyers ngayon sa SOCMED. Pero ang daming idiot na lumalabas talaga dahil sa SOCMED. That's very goma. Diba? Kami na mga mambabatas, mga congressman, ang trabaho namin is the biggest law that we do every year is the budget law. Okay. Ito yung budget na ginagamit ng buong gobyerno ng Pilipinas. Ito yung dumadaan sa Kongreso. Ito yung pinagdidebatehan namin. Correct. Ito yung tinatanong namin mga department, bakit mo ginamit ito? Bakit hindi mo siya ginamit? Yun. And part of our work is to make sure na ma-improve namin yung mga distrito namin. So, hindi masama na kami, as we do our budget, remember the power of the purse comes from Congress. Correct. So hanggat kaya namin kumuha ng budget para madala sa amin distrito, para mapaganda namin distrito namin, para ma-improve namin distrito namin, we will do that. Huwag mong sabihin sa amin na hindi, mambabatas ka lang, gumawa ka ng batas. Yung batas na ginagawa namin is the budget law. Pera ng buong bayan, yung ng buong Pilipinas yung ginagawa namin. And as a congressman, gusto ko na gumanda yung distrito ko para may masabi yung tao na pagkatapos ng termino ko, ito yung nagawa ko, ito yung legacy ko. You're on your second term. Ano nang legacy nagawa mo in Ormoc? Madami na eh. Malayo na yung pinuntahan namin. Kasi from mayor, tapos talagang, inaral mo lahat no? Alam mo, pag tinignan mo yung distrito namin, ang isa sa ginawa ko talaga is palaparin yung kalsada. Gusto ko malapad yung kalsada. Ayoko nga yung nagpa-parking sa highway. Kasi ginawa mo kalsada na yun para maging smooth yung flow, para mas maraming dumaan. Tapos pag pinayagan mo na magpark lang dun yung kotse sa tabi ng kalsada, problema ng mayor yun. That means mahina yung mayor mo or yung governor mo. Hindi mo dapat pinapayagan na magpark sa national highway yung mga kalsada. Even sa barangay, kasi para lang alam ng mga tao na yung width, yung lapad ng kalsada natin is 6.10 sa highway yan. 2 lanes, 3.0 meters ang lapad. Gusto ko sa barangay road sa amin, ganun din kalapad, parang highway. So pagpunta ka ng Ormoc, yung mga kalsada namin malalapad. And partly, yun yung pinaglaban mo, di ba? Kaya sabi mo nga, ang trabaho ng congressman is para mapaganda yung distrito mo. Yes. Yun ang isa sa mga landmark mo. Kaya ginawa mo. Do not say na, kayo mga congressman, gumawa lang kayo ng batas. Mali po yun. Ayun, alam nyo na guys. Mali yun. Oo, tama. So, may lovey-lovey time pa kay ni Mayor Lucy? Loving time? Oo. Oo naman. Ang bilis. Talaga? At least quality time. Okay. Kaya ginagawa ko, kahit busy sa Manila, I make sure na nandun ako sa Ormoc. Kasi nakikita ko rin yung trabaho niya na napakahirap mag-mayor. So, sometimes, syempre, masakit sa ulo niya yung may ginagawa na ang tigas ng ulo ng mga tao, ang tigas ng ulo ng mga taga-gobyerno. So, nandun ako, I try to pacify her. Tapos, yakap-yakapin mo ng konti. Tapos yun na. Honey, okay lang yan. Relax lang tayo dyan. I'm here, di ba? And you have to be there for your partner. Always. Anong secret bakit hanggang ngayon isa pa rin kayo sa power couple ni Mayor Lucy? Payuhan mo naman ako, please, Goma. Ano na ba? Hanap ka ng mabuting kapartner. Wala ka kasing kapatid, Goma eh. Sayang no? Oo. Meron pero sa Amerika. Ay, sayang. Half-brother ko na sa Single Amerika. Single ba yun? May asawa na. Ay, ayoko niyan.
Sakit sa ulo. No, ano ma-advise mo sa aming mga single? Hindi, ano lang, you have to continue telling yung asawa mo o yung partner mo na mahal mo siya on a regular basis. Assurance. Oh, yeah, tell him, I love you. Na you have to nurture the relationship. O may mga small dinners. Kahit kayong dalawa lang, kahit sa bahay lang, di ba? At least magkasama kayo lagi. And never let go of the intimate moments. Importante yun, no? Importante talaga yun. Holding hands kayo, lakad kayo for a while, tapos nagkikwentuhan lang kayo. It doesn't have to be grand all the time, di ba? Hindi talaga. Parang Yeah. kami ni Lucy. You know, when we're in Ormoc, nasa isang tabi lang kami sa bahay. Yun. Pinagluluto mo merienda siya, kami di ba? doon. Oo. Pagluluto ko siya. Okay, maglalakad kami, exercise tayo. Sige, tayong dalawa yun. Ganun. Sige, doon kami. Yun yung me time niya. Iaano ko yan, isa-stock ano ko yan sa utak ko at puso ko. Pero bago ang lahat, I just want to thank you, Congressman Goma. And meron tayong game. Pero invite mo muna sila sa Salvage Land. Salvage Land, ang premiere night namin will be on November 25. Ang regular showing will be on November 26. I'm telling you that Salvage Land is a wonderful movie. It's a well-written movie. Ang ganda ng cast, ang galing ng director, ang ganda ng product na ipapalabas namin sa inyo. And I'm very fortunate, Icon, na in this time and age, no, I'm still able to choose a good script. And huwag niyong pabayaan itong movie na ito kasi ilan na lang yung lumalabas ng magandang pelikula. So, I'm telling you that Salvage Land is a well-made movie. Yeah, coming from the GOAT in our industry, Congressman Richard Gomez. Alam naman nila na may image ka, di ba, na pagka lahat ng pinapasukan mo nag-excel. May game kami pin-repair sa'yo. Sige nga. Ito yung Whisper Challenge. So magmamouth ako, maglilip-read ako, titignan natin kung dito ba ay papasa ka, Kong Goma, ha? Tapos, pag hindi mo napasa, ang consequence mo, kasi since alam ko nag-diet ka, mag-ano ka ng lemon. Okay ba? First word. First word. Okay. Mango. 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 Umula ka. Mango. Teka, Oh. ang lakas masyado ng bibingi ako eh. Hinaan mo konti. Teka, hinaan mo konti. Ayan, nabibigyan na siya. Yan. Isa Okay. Mango. Pag... Ano? Ano? Ano no? Mango. Anong hula mo? Tanggalin mo. Anong hula mo? Mahina pala ako sa lip reading. Parang pagcore, ano? Pagcore ba? Sabi mo? Pagkor! Mango! Mango! Napunta ka na sa pagkor! Anong pagcore? Mango ba? Ang labo. Lemon! Ang asim nito. Oo, kasi nga, ayaw mo kumain eh. Hindi kita ma-offer. Pero alam mo, Oh. maganda sa... Ano? At totoo lang, do you know that lemon is very good for the body? Yes, kasi pag detox siya, di ba? Oo. And, maasim lang talaga. It alkalizes your body. yeah. So, tayo, pag acidic yung katawan natin, yun yung nagiging cause ng cancer. To make kontra yung cancer, Tinan nyo kailangan. si Kong Goma, ina-alkalize yung- naging Kuya Kim na rin na. Only here on my YouTube channel. Pero saan ka nagagaling sa pagkor? Ang layo. Mango pala yun. Mango. Second word. Sabi ni Goma lang yaka ay ko. At sa music, music yan. Second word. Tuhog. 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 Teka, Tuhog. do, Tanggal yung ano? Tuhog. dugong, ha? Ano dugong? Ano dugong? Ano tuhog? Dugong. Ano dugong? Dugong, ha? Ano nakikita mo? Ano ba, dugong, di ba ano yun? Yung ano, di ba? Water animal, Oy, pero, oh. ano dugong? Ano yung tuhog? Tuhog! Tuhog! Nakakatawa yung dugong. Oh my God! Ang asim nito. Oo. Pero di ba Sabay, sabi wala- mo nga wala. healthy siya? Healthy to. So, titiisin mo Ayaw lang. mo kasi kumain eh. Oh, dapat ito ha. Yung third and last word natin, Kong ha. Makuha mo na. Dahil alam ko, galit na galit ka dito sa mga ganito. Ano music yan? Ganda. Salbahe. Salbahe. Ba. He. Salbahe. Sal.
Ba? Ba? He. Salbahe. Oh, salbahe! Galit ka dyan sa salbahe. Binago niya yung rules sa show ko. Galit na galit ka dyan sa mga salbahe, di ba? Salbahe? Tayo Oo. salbahe sa mundo. Oo, ang asim, di ba? Ikaw lang nakapagpagawa na yun. Bilang ikaw si Richard Gomez. Ladies and gentlemen, Congressman Richard Goma Thank you so much. Gomez, the GOAT. Thank you, Icon. Thank you.